Hi Aries! Welcome back sa ating Tagalog Reading Channel. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader Aries. So gagawin natin ang inyong monthly Tagalog reading for the month of September 2024 all the way to the next 3 to 6 months sa Aries Collective. Ang timestamp ngayon ay 10:03 PM September 29, 2024. Okay, remember na ito ay isang collective reading. So maaari itong mag-resonate on a certain collective, and if it does not resonate with you, collective Aries, for some of you, I might tap into your energy next time. It only means na yung reading hindi para sa inyo this time. Okay? Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa pagsuporta ng ating mga Tagalog readings. Sa mga new viewers po, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sana po makaresonate kayo. Okay, so Aries, shuffle ko lang muna ang mga baraha again in front of the camera. And I'll see you guys in few seconds. Again, Aries, so simulan na natin ang inyong Tagalog reading. Kukuha tayo ng 7 baraha. Okay? Position 1, position 2, position 3, 4th position, pang-5, pang-6, and at the center, Aries. Okay? So, umpisa natin sa position 1 mo. Ito yung kailangan mong i-release completely or finally kailangan mong to act on it or pick it up, no? Matagal nang na-delay or na-hold back. Okay? The universe has big plans for me and it's time to claim them. So, kailangan mong paniwalaan na may magandang mangyayari. May magiging magandang resulta. Okay? It's something na divinely guided, kumbaga, no? Hindi ka pinapabayaan ng Panginoon, hindi ka pinapabayaan ng pananalig mo at ng universe. So, whatever your belief system is, sinasabi ko to lagi, na may higher being na laging nagagabay sa'yo. Okay? At kailangan mong maniwala doon, kailangan mong manalig, at kailangan mo nang i-claim na mangyayari to. Kasi ito yung gusto ko, ito yung makakabuti sa akin at for the highest good, hindi lang para sa akin, sa ibang tao na involved sa situation or sa connection. Okay? So, the universe will always have big plans for you. Kung hindi man big, it's bigger and better. So, it's this or something better will happen. So, dapat ganun ang ating laging i-expect. Okay? Now, sa second position, Aries naman, nandito yung kailangan mong ipagpatuloy or improve or continue lang na gawin. Okay? Appreciation. Okay? Be more appreciative. Nandun ka dapat sa state ng gratitude. Lagi nagpapasalamat sa mga biyaya na dumadating sa buhay natin. Appreciation dissolve all blocks to the presence of my super attractor power. Okay? Pag doon ka sa state na appreciative tayo, no? Sa maliliit na bagay, wag tayong laging nagko-complain or nagwo-whine. So, this is something na kailangan mo ipagpatuloy. So, ito yung ginagawa mo na ngayon. Instead na nag-gripe, nagwo-whine, nagko-complain tayo, no? Ang tingnan natin yung mga bagay na, alam mo yun, what are we appreciative about lately? Ako, I'm thankful I have a job. Okay? I'm thankful na work from home. Thankful ako na nagtataro reading ako at nag-subscribe kayo. Maraming salamat. Ibig sabihin, nakikinig kayo sa ating mga intuitive messages. No, ito yung mga simple things but super appreciative and grateful tayo. Okay? Kasi pag mas marami ang appreciation natin sa buhay kaysa sa mga reklamo, okay lang naman may reklamo pero kung mas marami kasi yung appreciation kaysa sa reklamo, no, mas makaka-attract tayo ng mas maraming blessings. Kasi kung ano yung pinaka-dominant na thoughts, feelings, at yung nasa nararamdaman mo, yun ang ma-attract Kaya yun nga, nawawala daw. Kung mas appreciative ka, nawawala lahat ng mga hadlang, no? Mas nagiging super attractor ka. Katulad nitong deck na to. Okay? Now, sa manifestation position, Aries ang sabi, when I connect to the spiritual realm, I open the door to receive divine guidance, clear direction, and great wisdom. So, parang sa manifestation mo, syempre, no? Hindi ka naman manonood ng tarot reading kundi ka spiritual person. Sinasabi dito, continue mo lang na mag-connect sa yung mga guides, sa yung spiritual guides or sa yung belief system sa religion mo, kung anong pinapractice mo ngayon,
makakatulong siya sa pag-manifest. Like ako, dinagdag ko, in-incorporate ko, aside sa tarot, sa law of manifestation. Maraming ganap eh. I also work on my crystals, no? Nagmamine ako ng crystals. Ito, favorite ko. Lahat yung favorite ko. Ito is Andara. Okay? Ang Andara, ito. I connect to spiritual realm, I use crystals. Ito is Andara crystal. Ang daming nagsasabi ng negative about Andara. Kasi maraming nanggagaya. Madali siyang gayahin. Kasi mukha siyang glass lang, 'di ba? Ngayon, ako, I trust the shop na binibilan ko ng crystal. Lahat yun authentic. So, this is legit Andara. Napakaliit lang nito, guys. Look. Maliit lang yun sa person. Okay? But, ang daming nagsasabi na, oh, glass lang yan. Daming imitation sa market. But, meron nag-exist na Andara. Just because maraming peke, it doesn't mean na hindi nag-exist. Ito, I'm confident na nag-exist. Ito is totoong Andara crystal. Okay? Now, yun, I work on my crystal. Yun, that's how I connect to spirit realm, no? Pag nagtataro din, no? So, it will open the door for us. For me, for example, na makatanggap ako ng divine guidance. Like, itong reading na to, hindi to galing sa akin. Galing to sa guides ninyo. Okay? Ito is more like parang dinideliver ko lang yung messenger. I'm just a messenger. Okay? So, binibigyan ko kayo ng divine guidance. No? Maaari nang magkaroon to ng advice sa inyo. Bigyan kayo ng direction. Okay? At ng wisdom. So, yan yung sa manifestation ko. Connect with spiritual realm. Okay? Now, ito, I connect with my Andara. Ginagamit ko to last time to sa tuhod ko. Kasi, lagi akong nakaupo sa trabaho. So, I set my intention sa Andara na to. Kasi it's mine. It's calling me. Kasi ang Andara daw, it's calling you. Pag hindi ka tatantanan nito, it means para sa'yo. It's calling me. Nakita ko to sa live selling, no? For 2 weeks to. So, I'm bothered nung second week. Kailangan ko makuha. Sabi kong ganon. So, nandito na siya sa akin. And pink na yung natira ha. Nakuha yung blue. So, ito talaga itong pink na to. It's drawn to me kasi nagkakaroon ako ng pink crystals dito for my love sets. No? So, itong Andara na to, ginagamit ko rito sa healing. Nawala yung, yung pain ng knees ko, no? Nahirapan akong mag-akyat baba sa hagdan. Hindi siya rayuma. It's more like parang, kasi nagkaroon ako ng problem sa spine ko rin before. So, kaya naapektuhan din minsan yung left leg ko. Sa left part kasi yun ng spine ko. Ayun, so nawawala, no? Na-cure. For some reason, I don't know if this is helping, but I believe so. Nakakatulong siya. No, ang guides nito, nandito, sa Andara crystal nito. At tinutulungan ako. Yung ibang crystal dito, tinutulungan nila ako. Lalo na ngayon, sa pag-channel ng messages niyo. So, this is just an example. I don't know what works for you. So, maaaring continue doing that. Okay? Ngayon sa fourth, yung external energy mo, Aries. Ang sabi dito, I feel my way into faith one step at a time. So, parang synonymous siya dun sa ginawa kong reading kay Gemini. No, it has something to do with spirits, no? Yung third card, yung manifestation sa external energy mo. Parang feel ko, sinusupport ka ng mga guides and spiritual belief mo, yung mga spiritual work and learning na ginagawa mo ngayon, yun ang tutulong sa'yo sa pagtupad ng mga pangarap mo. Energy. So, malakas ang presence ng yung mga guides, no? For the next 3 to 6 months at kailangan i-harness mo yung take that opportunity this time na matuto, no? Sa kung anong mga spiritual work na ginagawa, nagbabasa ka ng Bible, nanonood ka ba ng mga, nagbabasa ka ng esoteric books, nag-orasyon ka, continue doing that. Okay? Kasi yung faith mo, one step at a time daw, no? You will find your way there. Pa-increase. And that's a good thing. Naputol yung recording natin. Kasi, napindot ko for some reason. No? Palakas ng palakas yan. And then, eventually, hanggang sa unstoppable force na yung pananalig na yan. Yung convincing power na yan na kahit yung belief system mo i-reprogram mo yung brain mo, no? It takes 21 days para ma-reprogram mo yung mga old beliefs mo na hindi na nag-serve sa'yo. So, kung i-reprogram mo, it takes 21 days, no? Yung mga mantra, affirmation, spiritual work na yan para mabago
ang self-concept mo, ang pananaw mo sa isang sitwasyon or sa isang tao. Okay? Na gusto nating i-attract. Now, dun sa panglima, yung magbe-benefit ka, Aris, ang sabi dito, slow down and listen to the guidance that's available to you. So, makinig sa mga guidance. It could be tarot reading like this. Pwede rin advice sa friends, sa family members, sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo na mapagkakatiwalaan mo. Okay? So, lahat na available ng mga guidance as wisdom na ibinibigay sa'yo ngayon, take advantage of that, Aris. Kasi, inaas ka na, oops, teka lang, pakinggan mo sila. Okay? Be more discerning. Yun ang sinasabi for the next 3 to 6 months para sa'yo. Yung mga opinion ng tao or advisor payo na binibigay nila sa'yo or even dito sa mga spiritual guidance na to na galing sa divine or sa books na binabasa mo, pakinggan, give it a chance, give it a try. Huwag magmadali sa pagdesisyon based sa sarili mong judgment for now. Okay? Mukhang nangangailangan to ng panahon, no? Para pag-isipang mabuti. Makinig sa mga payo at mga natututunan mo lately. Okay? Magiging beneficial yan. Kasi ito yung 5th position. Ano yung, saan ka magbe-benefit, Aries? Okay? Now, sa new beginning, mga bagong simula, ang sabi, I choose to be a super attractor. So, pipiliin mong mag-attract. Ang ganda, di ba? Piliin mong mag-attract. Okay? At may ability kang maka-attract. And have unwavering faith in the universe. At magtitiwala ka na itong gusto mong i-attract sa buhay mo na magaganda, ibibigay sa'yo at ipaglalaanan ng panahon at oras ng universe na ibigay sa'yo. 'Di ba? At ng Panginoon para sa'yo. Yun yung mga new beginnings mo. Nanggaling siya doon sa kakayahan mo na makapag-attract na magagandang bagay. Okay? I think you already know kung paano ka nakapag-attract kasi may higher na emphasis sa spiritual work at sa faith mo. Okay, yun ang magiging parang propeller mo para dito. Para makapag-attract ka ng magagandang bagay. Yun nga, yung unwavering faith mo sa Panginoon or sa universe na i-deliver ito sa'yo. Okay, now at the center, yung bagay na lessons learned here. Maaaring natutunan mo or maaaring matutunan pa rin dahil maaaring i-deliver sa'yo ngayon or maaaring ito na yon inaaral mo, tinatanggap mo. Okay? Ang sabi, Aries, true manifesting is about receiving what is of the highest good for all. Yes, yun yung sinasabi ko sa'yo. So, pag nagma-manifest tayo, no, it's not, hindi siya selfish energy, ha. Kung magma-manifest tayo, for example, ng specific person natin, paano kung yung specific person na minamanifest mo is taken na, nasa marriage na? So, you have to take into consideration. Example lang naman to, for the highest good of all. Yung wala tayong aapakang ibang tao, wala tayong masasaktan, wala tayong masisirang buhay, wala tayong maapakang mga sitwasyon, o mababagong mga sitwasyon na maaari na makapanakit, okay? Ang manifestation should come from, alam mo yon, something na good. Ang ating intention, yes, and it's not just parang dahil lang magbe-benefit tayo doon. Kung hindi, mas masarap mag-manifest na ating mga pangarap at ambisyon na, alam mo yon, walang kaakibat na pagdudusa na maaaring mangyari sa ibang tao, sa ibang sitwasyon. Pero yun nga, true manifestation comes from us. Mabuti ang intensyon natin, malinis ang ating puso, busilak at ang ating kaisipan at intention sa bagay na yung pinaghirapan natin. Like, yung pera. For example, nagmamanifest ka ng 2 million. Pinaghirapan mo yon, deserve, di ba? Ang sarap ng reward. That's true manifestation. So, Aries, natapos ang reading nyo sa ganap na 10:18 p.m. September 29, 2024, and sana nag-resonate kayo. At kung hindi kayo naka-resonate, I will tap into your energy next time. Take care, Aries. God bless and mahal ko kayo. Bye!